mawalang galang na sa ating, alam niyo, mahal ko itong si Bongbong kasi mabait na tao ito. Pero I have to disagree. Nung sinabi niyang, I will not allow even a square of an inch na matanggal. Excuse me, Mr. President, wala akong tatanggalin kahit na magsisid. Kasi yung bahagi ng Pilipinas, binubuo yun ng mga Pilipino din eh. It would be different kung dayuhan ang kukuha. Dapat, unawain muna natin. Let's probe deeper into the whys and the wherefores. Saka tayo, dapat nga, ang talagang magandang response noon, suriin mo, bakit ba ganyan? Ano bang reason? Pag nalaman mo, ibig sabihin, kasi pinabayaan mo Mindanao, di gumawa ka ngayon ng proper responses. Madalit sabi, yung mga sinasabi nila, yung mga ex-cabinet members niya, we will crush any attempt. Excuse me, you're going to crush a rebellion or a sedition. You don't crush an idea. How do you crush an idea? Give us a better idea. Attorney Sol, over the weekend, no, you gave a statement regarding dun sa hindi mamatay-matay na issue regarding dito sa Mindanao secession. Magmula lang ito, ang ideyang ito ay binuksan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naging headline pa nga ito sa isang pahayagan sa Manila Times, first partner natin sa SM9. Kahapon. Yeah. Can you emphasize more, Attorney Sal, no? Para sa maintindihan ng ating mga kababayan. Actually po, sinagot ko lang yung pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga ibang oppositors. Kasi, gaya ng sinabi ko, yung pong naging reaction has gone ballistic from the overreaction to the utterly absurd. Kasi, unang-una, binanata nila ang Presidente Duterte nang hindi man lang tinitingnan yung kalakaran na nakabalot kung bakit niya sinabi yun. Ang sabi, isa daw paglabag sa saligang batas. Definitely yun. Isa daw sedition, rebellion, lahat ng negative. Unang-una, sabi ko nga po ito isang ideya lamang. Isang konsepto na iminumungkahi. At merong pinaguhugutan kasi alam naman natin na ang Mindanao ay napabayaan talaga. At 40 taon na unang isinilang yan. Ito'y binubuhay lamang. At ito, nag-ugat dun sa People's Initiative. Yung disagreement ng dating Presidente Duterte sa People's Initiative dahil sa panlolokong ginawa ng mga nasa likod nito at paglabag sa saligang batas, yun ang nireact niya. Kaya parang ang punto niya, kayong mga nandyan sa Luzon at Visayas, kasi karamihan puro yun ang nasa likod Pag yan ang ginagawa nyo, mag-iwalay na lang. Siguro, mag-iwalay na lang kami sa inyo. So, madalit sabi, hindi rin po totoo, gaya ng sinabi ng mawalang galang na sa ating presidente na palagi natin pinagtatanggol. Sabi ko nga by the way, medyo mag-segue ako. Nandun si Ma'am Imelda, First Lady. Tinitingnan ko siya kasi may edad na siya, di ba? At kung minsan, dahil sa edad, nakakalimutan mo na ang mga tao. Tinitingnan ko naman siya, yung mga bumabati sa kanya, nagre-react siya. Still very sharp. So I decided to go to her. Makita niya ako. Palagi kitang nakikita sa TV, every day. Sabi ko, hi ma'am, sabi ko, pinagtatanggol ko anak niyo, hanggat makakaya ko. Tapos pinakilala ko si Paulo. Ma, my son, lawyer, Paulo. Alam mo, sagot niya, ang gwapo. Talaga akong gwapo yan. Mas gwapo sana kung nagmana sa akin. Buti sa nanay niya. Tawa naman siya. Nakakatuwa siya. Anyway, yung sabi yun ng dating Presidente Ferdinand Marcos na ito raw panawagan
Actually, hindi nga nananawagan eh. It's not even a call. It's just an articulation of an idea. Eh sabi po, is doomed to fail. Ibig sabihin eh, hindi pa man eh, binigyan na kagad ng judgment na ito'y mabibigo. Mawalang galang na. Kasi po, ang isang ideya, kailangan dumaan muna sa isang debate, isang talakayan. Saka mo malalaman kung ito ay magtatagumpay o hindi. Kasi nga, pag-uusapan nyo yung pros and the cons. That's number one. Number two, yung pong sinasabing travesty ng Constitution. Again, I will respectfully disagree with the President. It can never be a travesty because it is covered by the freedom of expression. Inihayag mo lang yung inyong damdamin. At meron siyang binanggit na ang parang inilalarawan niya na yung ganyan, rebellion yan. At yan ilabag. Unang-unang hindi po pwede maging rebellion yan. Sapagkat ang rebellion po ay ang pag-aalsa laban sa gobyerno. Ay hindi naman po eh. Definitely hindi. Hindi rin po pwedeng sedisyon gaya ng sinasabi ng mga Romualdo dyan sa Camiguin at sa iba pa. Sapagkat ito po ay hindi naman public uprising tumultuously and with violence and intimidation. Katunayan, if you notice, yung speech ni Presidente Duterte, nasa buntot na lang eh. Parang nasabi niyan, out of pick nga eh. Madalit sabi, mali po ang reaction natin. Ang dapat na naging reaction doon, bakit? Bakit kaya inilabas ng dating Presidente Duterte yan? Dalawa lang ang po pwede mong reaction doon eh. Nagkita kami ni Chief Justice Panganiban. Sabi ko, dapat masyado silang nataranta eh. Piniliti lang sila ni Digong eh. Takot na sila. Dapat in-ignore nila. Correct. Sabi ni Chief Justice Panganiban, hindi siya. Just have ignored it. Hindi ba? Hindi yung grabe ang reaction. I think parang knee-jerk yung reaction nila, Atty. So whatever yung statement na sinabi ni Pierre RD, hindi sila mag-react. Well, you know why, Atty. Sal? For the former president is very influential and he ended his stint na talagang mataas yung trust rating niya. So, of course, lahat ng sasabihin niya, paniniwalaan ng taong bayan. And I guess, yun ang hindi pwedeng hindi sila mag-react talaga, no? They cannot stop themselves. Yeah, they cannot be silent sa kahit anumang pahayag ng dating Pangulo. Kaya sabi nga natin dapat unawain muna natin. Let's probe deeper into the whys and the wherefores. Saka tayo, dapat nga ang talagang magandang response doon. Suriin mo, bakit ba ganyan? Ano bang reason? Pag nalaman mo, ibig sabihin, kasi pinabayaan mo Mindanao, di gumawa ka ngayon ng proper responses. Madalit sabi, yung mga sinasabi nila, yung mga ex-cabinet members niya, we will crush any attempt. Excuse me, you're going to crush a rebellion or a sedition. You don't crush an idea. How do you crush an idea? Give us a better idea to supplant that idea that you do not want. Do you believe statement talaga nila yun? But because it was released as statement nila yan. As an official statement released by the Presidential Communications Office. Hindi lang official communication ng Malacanang eh. Statement ng mga cabinet members, isa-isa eh. So Tatlo sila, di ba? Si Secretary Charlie, Secretary Anyo, Secretary Gibo. Puro separate statements yun. Grabe nga ang reaction eh. Alright, samantala, hinimok naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Naitigil na usapin patungkol sa Mindanao secession. Ani Rodriguez, and I quote, the former president, former speaker, and their followers should stop any talk and any actual plan, if there is any, to secede Mindanao. President Marcos has categorically stated that he would not permit our national territory to be reduced even by 1 square inch.
and would not allow even an iota of suggestion of its breaking apart. Isa pa yan. Oy, Rufus. Kung minsan nagtataka rin ako sa'yo. Unang-una, hindi po mapipigilan yung tinatawag na self-determination ng isang grupo ng mga tao. People's self-determination. Ibig kong sabihin, people have the right to decide for themselves. One, people have the right to govern themselves. Two, people have the right to choose who the officials that will govern them. That's number three. At yan po, gaya ng nabanggitan natin sa mga payag natin at mga discussion dito, yan po ay hindi pinagbabawal ng international law. In fact, ang kasaysayan po natin ay merong mga pagkakataon na pinapakita na ang isang grupo ng mga tao sa isang bansa, pag nakikita nila na yung kanilang pangangailangan na hindi natutugunan, kumbaga discriminated sila, ang ginagawa po nila ay sila'y umaalis, nagdideklara ng kanilang independensya. Singapore, umalis po sa Malaysia. Sokobo, umalis sa Republic of Serbia. Kosovo. East Timor, umalis sa Indonesia. So, nangyari na po yan. Saka, again, mawalang galang na sa ating, alam niyo, mahal ko itong si Bongbong kasi mabait na tao ito. Pero, I have to disagree. Nung sinabi niyang, I will not allow even a square of an inch na matanggal. Excuse me, Mr. President, wala akong tatanggalin kahit na magsisid. Kasi yung bahagi ng Pilipinas, binubuo yun ng mga Pilipino din eh. It would be different kung dayuhan ang kukuha. Ibang usapan yon. Yun ang kukunin mo. I-invade mo tapos iaangkinin mo. Ito hindi. The same. Sabi ko nga, can you imagine kung, alam mo, nagkaroon ng Republic of Mindanao, biglang gumaya si Republic of Luzon, Republic of Visayas. Biro mo, kung miyembro tayo ng United Nations, sa butuhan lang, 3 na kagad eh. Wala yung mga Pilipino eh. Di ba? Why not give it a chance? Marami pang pagdedebatehan yung mga kababayan natin. Pabayaan mo natin ang isang India ang mag-flourish. Tingnan natin kung anong kagandahan, anong kabutihan o kasamaan. Hindi yung basta tayo. I-judge agad ganon. Ginigilitin nyo kagad eh.